Ang ganda ng Sulu, hindi lang sa kanilang kagubatan, maging sa kailaliman ng kanilang karagatan. Kaya hindi ko palalampasin na makapag-dive sa isa sa dive site dito, ang Panglima Tahil. Pero ang aming fun dive, tila mauuwi sa isang emergency. Maaga pa lang, naghanda na kami para mag-dive. Perfect day to dive. Wala pang current. Nice weather. Ayon sa mga residente, kilala ang islang ito na tirahan ng mga pawikan. Kaya susubukan naming makita sila. Paglubog namin, may sumalubong agad sa akin na isang sea snake. Kahit hindi sila gaano agresibo, kailangan pa rin mag-ingat. Lalo na't meron silang kamandag. Pagkatapos ng ilang minuto, may naaninag kami. Isang papalapit na malaking pawikan. Kasunod nito ang isa pang pawikan na residente umano ng isla. Si Donatello. Pareho silang mailap. Ito ang dapat na katangian ng anumang hayop sa dagat. Paahon na kami nang biglang may napansin ang kasama kong diver. Sa malayo, mukha itong malaking bato na puno ng lumot. Pero nang linapitan namin ito, isa palang pawikan. Sa unang beses kong pag-dive sa Panglima Tahil sa Sulu, pakay naming makunan ang ganda at yaman ng kanilang karagatan. Pero sa ilalim, may bumulaga sa amin. Isang pawikan ang inakala naming patay na. Pero nang masuri, buhay pa ito at nasa critical na condition. Naging critical din ang aming pagdedesisyon. Nagpasya kaming iangat at tulungan ito. Halos putol na rin ang isang flipper o palikpik ng pawikan. May tumor yung pawikan! May tumor, kailangan na kailangan namin i-akit to dahil grabe yung mga tumor niya. And let's see what we can do. 1, 2, 3. What a dive! We didn't expect to see a turtle that needs help. I was divided kasi sometimes you have to let nature takes its course. Pero naawa ko Usually mga pawikan, pag hinga nila matagal silang nakaka-stay underwater. Pero ito, siguro 3 beses siyang huminga, which is not normal for a sea turtle. Parang hirap na hirap siya mag-stay underwater. Dito ko nakita ang malasakit at pag-aalala ng aking team at mga residente sa pawikan. Iisa ang aming pasya, ang sagipin ito. Whole team decision to bring the turtle up para ma-examine and see what we can do. We can operate on it and take out the tumor. 50-50 ang lagay ng pawikan. Kaya sa dalampasigan na namin ito o operahan. Okay, so, wow, look at this. Dahil halos puno ng bukol ang kanyang katawan. 1 big tumor on the left flipper, 2, 3, and then lots of small ones. Pati sa mata meron Meron siyang 15 bukol. This is my OR today. So what I'm going to do is we're gonna
just do nerve blocking by using some local anesthesia. So this is just to minimize the bleeding. Unahin ko na yung malaking ano. Look at that, oh, yung neck niya. Neck of the tumor. Fibropapillomatosis ang tawag sa cauliflower-like tumor ng pawikan. Ito ay isang infection na sanhi ng herpes virus. Halos lahat ng species ng pawikan ay maaaring dapuan nito. Ang ganitong sakit ay posibleng makahawa sa iba pang mga pawikan. Kasama ko ang ilang residente ng Sulu sa paggagamot ng pawikan. Taking out first tumor. Kapal ng balat niyo. Kapag hindi naagapan, pwedeng tuluyang manghina ang pawikan at mamatay. Kailangan makuha natin talaga yung mga leaching. That's a tumor, oh. So we have to excise it completely. Okay, we're almost done with the side. Kailangan makuha natin talaga yung mga leaching. That's a tumor, oh. So we have to excise it completely. Okay, we're almost done with the side. Whew. Mama. Ganap, So, stitch up na ako. Now we're gonna work on the neck area towards the right flipper. Marunggas ang pinangalan ng mga residente sa pawikan. My last 2 stitches and we're done with the Marunggas. Marunggas is an old name of this place. So, bibigyan ko na ng antibiotics at saka pain reliever itong patient natin, ha? And in no time, ibabalik na natin siya sa dagat. Ma-document natin yung pag-swimming niya para siyang brand new turtle. Tagumpay ang naging operasyon ni Marunggas. So, inabot tayo ng 1 oras para operahan itong si Marunggas. And grabe, ito yung mga natanggal natin sa kanya. All this tumor, we were able to take out. It's time to release Marunggas. Bago pakawalan, sinuri ko muna kung may sapat siyang lakas para lumangoy. Wow! Look at this! Our patient is ready to swim without all those tumors. Nice save, you know. This is a great day for all of us dahil we just came here to see the resident sea turtles. Pero ito yung nadatnan natin, ano? Nadatnan natin yung sea turtle na nangangailangan ng tulong. Nang ilagay sa tubig si Marunggas, pumipiglas at mukhang nanumbalik na ang kanyang lakas. Kaya dahan-dahan naming inalalayan si Marunggas pabalik ng kanyang tahanan, ang dagat. Ngayong Enero, muling namataan si Marunggas ng diver sa Panglimatahil. Maliksi at nasa maayos na siyang kondisyon. Sa kada ekspedisyon na aming pinupuntahan, nasusubok ang aming kahandaan, lalo na sa mga sitwasyong hindi inaasahan. At anuman ang kalagayan ng buhay ilang na aming makaharap, handa kaming tumulong para masagip at mabawasan ang kanilang hirap. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.